Guys, isa akong masayang nila lang today and I can't hide it, no? Kasi nga naman, no? Ikaw ba naman ang ma-approve sa isang legit app, which is isa talaga to sa nilolong kong utangan talaga online. Kasi kapag legit naman talaga, sino ba naman yung ayaw sa ganitong mga utangan, di ba? Which is gustong-gusto natin talaga yung mga legit, of course, di ba? Which is ang tinutukoy ko po dito, no, is si @TommyPH. Yes, guys, grabe, no? Honestly, hindi ko siya inaasahan na ma-approve talaga ako. Kasi para sa akin, no, once more na na-reject po ako sa isang legit loan app, no. And then, inulit kong mag-apply, parang malabo na sa akin na ma-approve bahan na ako kasi nga, di ba, na-reject ako sa una. Pero nga naman, syempre sabi ko sa inyo, wala tayong kapag mag-apply dito, lalo pa ito ay legit. So, I applied again. And sa last video ko na yun po, which is taken 3 months ago. That was my first time na mag-apply po sa Atomi. And share ko po yan sa inyo as a first timer na mag-apply pa lang po sa loan app na yan. So, share ko po sa inyo yung step-by-step process ng application po. Kung hindi nyo pa po yun napanood, ilalagay ko na lang po sa description box yung links para hindi na po kayo mahirapan maghanap. Para sa video po na ito is masundan nyo rin. But anyways, no, isasya ko rin naman sa inyo yung panibagong application ko dito for the second time na na-approve nga po ako dito. And I'm very happy talaga na I'm finally approved na talaga. So, by the way, so first time ko pong nag-apply sa Atomi application process. After 3 months, so, bago daw ako mag-apply ulit. So, specifically after October 13, 2024, no, mag-apply na daw ako. And December na ngayon, no, hindi ko siya binalikan agad-agad. So, nagpalipas muna ako ng isang buwan bago ko siya binalikan. So anyways, bago ko siya i-share kung paano ako nag-apply ulit, paano ako na-approve po dito, magkano yung approval amount ko dito, ilang araw ako nag-antay para ma-approbahan dito, lahat yan i-share ko sa inyo. But let me share with you again about Atomi PH, which is po, ang corporate name niya po, under po siya ni Neuron Credit Financing Company, which is ito pong si Atomi PH po, which is legit na SEC registered and CIC accredited. Ito pa guys, regulated din po ito by the Bangko Sentral ng Pilipinas. So, hindi talaga basta-basta ang legitimacy nito, no? Sino ba namang ayaw din naman talaga i-try itong mga ganitong legit. So, without further ado, isi-share ko sa inyo ngayon paano ako bumalik dito sa app na to. Paano ako nag-apply ulit dito. Paano ako na-approve. So, open ko lang po ulit yung aking Atomi app. And then, dito po, I need to enter again my mobile phone number. And then, next po, I need to enter my passcode here. So, agad-agad, nandito na agad tayo sa ating dashboard ni Atomi po, which is meron po siyang dalawang features ng pautang dito, which is via credit card or via cash loan. So, of course, interesado tayo dito kay pa-cash loan ni Atomi, which is up to 50,000 pesos. So, ito po yung una kong kinlik. Ito yung una kong tinry kasi malay naman natin, di ba? Napaka-eye-catchy kasi di ba kapag cash loan talaga. Dito talaga tayo, medyo nai-inganyo talaga. So, upon opening, ito po yung lumabas. So, what is Atomi Cash? Nakalagay daw 100% online application with instant response. Low interest rate daw, starting from 1% a month. Grabe, ang baba nga. Anyways, flexible repayment after 12 months naman siya. So, agad-agad po, no, inactivate ko siya. Agad-agad naman po ang aking resulta. Medyo na-rate ako dito. Sorry, we can't provide this service for you at the moment. Currently, we cannot offer you this service due to eligibility criteria. So, anyways, alam ko talaga na hindi tayo makakapag-direct talaga dito. Tinry ko lang naman din para ma-share ko din naman sa inyo. Hindi po talaga tayo na-approve agad-agad dito sa pa-cash loan po ni Atomi without Atomi credit card. So, dito po muna tayo dadaan sa unang feature na pa-buy now, pay later po ni Atomi. So, pero sinasabi po kasi talaga ni Atomi, kailangan niya ng credit history natin. So, kailangan maging eligible po tayo for Atomi cash loan by means of availing their Atomi credit card. Kasi doon niya po titingnan, doon po tayo i-assess about our payment behavior, kung good payer ba tayo. So, dadaan muna tayo dito sa credit card. But, hindi rin siya ganun kadaling mag-apply, guys. Kasi nga, diba, sa first time ko nag-apply dito sa credit card nga, dito nga po ako na-reject. Anyway, so, nag-resubmit po ako ng application ko on how I did it. So, kinlik ko lang po yung portion na yan. So, nakalagay po dito, no, kung ano bang meron sa Atomi credit card. So, dito po, pinopromote niya po yung 0% interest rate. So, no interest fee when you pay your bills before due date. Grabe,
Grabe. Ang interest rate, 0%. O, diba? 0% interest. So, feel ko, legit talaga to. Kasi some of my viewers, pinupush ako dito kasi sabi nila, maganda nga daw si Atomy. 0% interest daw. Legit daw talaga yun. Nakalagay din po dito na 0 annual fee din sila. O, diba bongga yun? And then, yung spending limit niya, up to 200,000 pesos. Yes. But sabi ko nga, doesn't mean na ganito po yung kanilang offer is makukuha natin in maximum amount. So, hindi po ganun kapag first time tayo dito. Mababang offer lang po talaga ibibigay sa atin and then magsisimula tayo doon hanggang sa paangat tayo ng paangat, ng paakyat. Ganun po siya. Per blood, diba? Dahil after 200,000 pesos, napakalaki na po nito. And then ito nga po, payable siya in 3 months or 6 months. So, pipili na lang tayo dyan. Ang ganda ng ganito, diba? So, apply for free po tayo. And then dito po pipili po tayo ng Atomy physical card. Parang may iba naman kasi usually sa mga ganitong credit card, black, white, gano'n. So, ngayon, pink naman tayo. Yun din yung pinili ko noon. Ito rin ang pipiliin ko po ngayon. So, after this po, lalabas din po yung aking identity information dito, which includes po my ID information. Sa ID verification ko po ito, ang sinend ko nung una is yung mid. So, pwede po nating palitan kung sakaling gusto natin mag-change ng ID. Kung hindi talaga tayo na-approve sa ganitong ID, so siguro pwede tayong magpalit dito. Meron naman tayong option to change it. Pero ako, hindi ko na siya papalitan. And then next po is the personal information na may basic information, may nationality, country of birth, place of birth, mother's maiden name, mother's last name, and then email address. O, ayan, yung mga ganyang information po, yung personal information ko po. So, under din po ng basic information is the character references and then the work information as well. So, i-input din natin yan. I-review lang po natin yung mga details po na nilagay natin dito and then kung okay na po tayo dito, next lang tayo. We need to input here our printed name on card. So, tayo po ang magka-customize kung anong bet natin. So, meron naman po silang mga choices. Depende po yun sa arrangement ng names natin. Pipili lang po tayo kung saan yung mga initials lang. Tayo na po ang bahala nun. And then, i-input din po natin yung mailing address po natin dito. I-make sure natin na tama po yung address na nilagay natin dito kasi dito po nila ipapadala yung ating card, yung ating physical card, ng ating Atomy card. So, ngayon kung okay na po yan, next step po tayo. They need our facial verification. So, of course, selfie lang tayo dyan. And then, i-submit po natin after. And then, agad-agad po, nakalagay dito, my application is under review for 3 days. So, ayan, ikot siya ng ikot. Verify identity, verify information, facial verification. So, FYI, hindi po real-time po talaga ang result ni Atomy PH kapag nag-a-apply po tayo. Just like din sa first time ko siyang ginawa. Umabot po siya ng 2 days nun. 2 days yung result. Nakita ko na rejected po ako. And in my case, now, after this application, the other day, nag-notify sa akin si Atomy. So, ito po yung notification niya sa akin. So, nakalagay dito, your Atomy card is almost ready. So, akala ko naman successful na ako this time. Nakalagay dito, unclear facial verification selfie. Kailangan na po siyang i-submit ulit. Parang new application process na naman po yung gagawin. So, dito, hindi pa po ako approve ha kasi pinapasubmit pa po nila. Parang nakarun pa rin po yung reviewal po ng aking application and upon reviewing nga po, malabo daw. Unclear facial verification daw eh. So, I need to submit ulit niyan. So, of course, ako naman, sinubmit ko ulit and binongga ko na talaga may pa-ring light pa ako dito at may pa-makeup pa ako dito guys. O, diba? Para talagang clear na clear. So, sinubmit ko ulit and then nakalagay ulit dito, your application is under review for 3 days ulit. O, diba? Ang bonggang-bongga. So, hindi po talaga natin maasahan itong si Atomy po na mag-respond agad-agad. So, loyal siya sa kanyang sinabi na after 3 days talaga. And then the next day again, I think after 12 hours lang siya. Basta kinaumagahan nun, nag-notify sa akin si Atomy. Nakalagay nga dito, your Atomy card application has been approved. And then agad-agad dali-dali ako ay nakita ko nga sa email ko, may approve amount ako ni 6,000 pesos. Natuwa talaga ako. Sabi ko sa sarili ko, kahit anong amount, basta ma-approve lang ako. Gusto ko ma-approve dito. Tatagain ko talaga itong loan offer nila. And then natuwa talaga ako, 6,000 pesos. Malaki na rin siya sa first time dito sa Atomy. Anyways, pumunta agad ako sa aking app. So, tinignan ko talaga, legit ba talaga na na-approvehan talaga agad ako. And then, nakita ko nga po na may pa-congratulations siya dito. Nakalagay dito na, your virtual card is ready for you. So, di ba legit? Yes, legit. Physical card will be delivered in 10 working days. So, wala pa akong physical card, no? Kasi ka-approve ko lang. Antay ko lang siya makarating sa akin. I-update ko naman kayo nun. Once na nakarating na siya sa akin. So, pwede ko na po siyang gamitin to shop online, yung mga ganun po. Alam niyo na yung kapag credit cards, alam niyo na yung function niyan. So, ayan. Antay ko na lang yung card ko. And i-update ko naman kayo. And nakalagay dito, no? To increase my spending limit daw. So, I need to refer a friend or family daw para tumaas daw yung credit limit ko. Ano ba yung ganito? So, may mga Atomy dito. Ginagawa niyo ba yun para tumaas yung inyong credit limit?
limit. Of course, may ibang way pa, di ba? Yung gamitin natin to credit limit nila para mas ma-increasean tayo. Of course, dapat good payer tayo and hindi tayo nagkakalate at hindi tayo nagkaka-due dito. So anyways, i-update ko naman kayo regarding my Atomy. Sumagan na po dito kung kailan ko siya magagamit. Paano nga ba siya gamitin? So, lahat po yun i-update ko kayo. So, anyway, sino sa inyo dito ang my Atomy na? Paki-comment down below naman your thoughts and experience here. Kumusta yung offer sa inyo? Kumusta po yung pinaka-experience nyo? Paki-comment down below po. Again ha, honestly talaga, hindi ko inaasahan to. Hindi ako umaasa dahil nga po na-reject nga ako ng una. Parang na-frustrate ako doon. Nasa isip ko talaga na hindi na ako ma-approve dito. Nagulat ako. This is my second time mag-try dito. Na-approve ako. Iba ang saya kapag na-approve ka sa legit app, day. Ibang-iba. Keep on trying lang pala talaga tayo dito. Huwag tayong sumuko hanggat di tayo ma-approve dito. Tulad ko, so, ulit-ulitin lang natin yung process. Malay mo, ma-approve din tayo sooner. Kung wala naman tayong mga sabit at maganda naman yung credit scoring natin. Wala tayong mga in-abandon na other loan apps ba? Huwag kayong magsawa mag-apply sa mga legit loan app. Kasi sila din yung maaasahan natin in times of need or emergency needs ba? So sila din yung pagkakapitan natin. At least legit yun. So yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video ito. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to like and share. And thank you for watching this video. Bye!